service ko today. Thank you po Lord sa praise and worship. Magaling po sa message na rin namin kay Pastor. Bless niyo po ang mga buhay. Lalo na po yung mga pauwi ko. Pinapaya rin po kami sa pagbiyahe namin. Maging Lord sa Sunday School na ito. Thank you again Lord to deliver your message. Kung ipahin Lord sa congregation ng mga buhay. Mahintay po natin mga kami. Hindi po Lord lahat po ng biyahe ng puli. Kailangan po namin sa inyo. Basta sa ngalan ni Jesus. Amen. Alright. So, ang i-discuss natin ngayon is the power of those who are filled. No? Power. Power. So, ito yung last topic natin under pursuing the power of the Holy Spirit. So, meron tayong tatlo na i-discuss dito. No? Na sinabi dito sa book. Una is the power for our worship. Minsan ba na-experience nyo na may narinig kayo ng Christian song, may kumakanta ng gospel song, pero hindi nyo ramdam. No? May mga sumali ng singing contest, tapos yung piece niya, gospel song, tapos hindi siya maramdaman. Ito, ang ginagawa tandaan natin, kasi minsan, it's both ways, no? Vice versa. Sometimes, ang nagiging problema is, doon din gusto akong nakanta. No? And, minsan, isipin din natin na, baka mamaya, tayo ka lang. No? Sabi dito, it's the lack of the Holy Spirit's movement in our hearts. Ang insecure natin is yung puso natin. Na yung puso natin na tumatanggap doon sa message. Kaya nga, kapag nag-praise and worship tayo, bakit natin tinataas yung kamay natin? Makakasagot. Wait. To feel the song. Yeah. Diba? To feel the song. Hindi naman natin tinataas yung kamay natin dahil magaling yung kumakanta. No? Tinataas natin yung kamay natin dahil ramdam natin. Ramdam natin ang gumagalaw yung Holy Spirit sa buhay natin. Lalo na sa moment na yun. Diba? Ang sabi nito, it is He who speaks to us through the lyrics of praise songs, prayers, and syempre yung preaching. No? Without the power of the Holy Spirit, our worship will be an empty routine that will never change our life. Sometimes, rutinary na, no? Kapag paulit-ulit yung kanta, paulit-ulit lang nangyayari sa service, nagiging routine. Eh, saan yung gusto natin abot? So, ito yung power for our worship. Mabilis lang itong presentation. No? Ito yung sinabi natin kanina. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with songs, hymns and songs from the Spirit. Sing and make music from the heart, or from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. So yun yung power for our worship. Dito power of our worship. Kakaiba, no? So ito naman is power for our walk. Ano yung walk na sinasabi natin dito? Ano yung ibig natin sabihin doon sa walk ng word? No, Dale, ano? So, itong walk na to ay ating pamumuhay, Tagalog. That's the direct translation. No? Kasi, ang sabi dito, in Colossians 1 verses 10 to 12, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way. Bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. And giving joyful thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of God. Ito medyo focus tayo dito. Kasi ito yung pamumuhay natin at yung ginagawa natin araw-araw. This is outside
outside the church. No? Kung si Holy Spirit ay nasa buhay natin, si Holy Spirit, yung kaagapay natin sa mga, tulad ng sabi natin, discuss natin dati, your decisions. No? Sa araw-araw na pamumuhay mo, may gagawin ka, and everything that you do is a decision. No? Kung masama yung araw mo, naniniwala ba kayo na lahat tayo ay dalang basura? Dalang basura. No? Pag may dalang kang basura, let's say piece of candy, yung candy wrapper. Pag may nakita kang basurahan, anong gagawin mo? Sa unang basurahan, makikita mo anong gagawin mo. Tapon mo agad. No? It's the same with our misery. Ang misery natin, sometimes, natatapon natin sa mga maling tao. Let's say sa kalsada. Doon natin say pare, diretso lang ako. Nasa kalsada, di ba? Yung unang-unang kumak sa atin, yung tagad ng ulo natin. And then yun na agad. Yun na yung nagdidikta ng araw natin. No? Again, and sometimes, natatapon natin yung misery natin sa mga tao na wala nang naubukas natin but good intention. Minsan nagkakamali tayo. Bilang masama yung araw natin, kapag may narinig tayo, kahit maganda naman yung intensyon ng tao, nami-misread natin. No? It's the same dun sa paano tayo mabubuhay with the help of Holy Spirit. Tandaan natin, palagi natin kasama yan. No? Yun lang isipin natin. WWJD. No? What would Jesus do? No? Sa lahat ng decision natin, mapiplease ko ba? Tulad ng preaching kanina ni Pastor. Is it pleasing to God? And the way we walk through our life, the way we walk through the day, no? One step at a time, na nangyayari sa buhay natin, it's a choice. And hopefully, those choices you make, the decisions you make, is naka-align sa kung anong tinuturo natin dito. No? And of course, it's not always perfect. Pero, we make it a point na unahin natin. You pray on it. Ipagdasal natin. Dahil, may sama tayo ng loob, ipagdasal natin. No? And yung pagdasal natin na yun, hopefully, it will guide you to make good decisions, to make the right decisions, to secure yung relationship naman sila. No? So again, and sabi nito is, we cannot do it out of our own strength. No? Yung pamumuhay natin. Or yung sabi ko dati, yung sa bisyo, hindi natin na matatanggal ng buong buo ng tayo lang. No? We need the help of the Holy Spirit para matanggal yan. Yung galit, hindi natin kaya tanggalin yan just our own self. Kailangan natin si Lord, kailangan natin to pray on it, pagdasal natin. No? We can triumph victoriously against Satan and his demons according to 1 John chapter 4 verse 4. Now, we need the strength to endure every trial and temptation in life. We need to depend. No? Malaking factor yung depend. No? We surrender. We depend on the power of the Holy Spirit. Sa our Christian walk will bring honor and glory to God. No? We surrender and we embrace our surrender. No? Hindi sapat na surrender mo lang kung mabigat sa loob mo. You need to embrace it. No? Pag in-embrace mo yan, sakto, ipapamuhay mo yan. Okay, so we're done with the power of our walk. And now, we go to the power for our witness. Buksan natin yung mga Bible natin sa Acts chapter 1. Kasi dito nagsimula para magkaroon tayo ng better understanding sa Acts 1 verse 8. Pwede ba tayo na natin? Acts chapter 1
Sabi dito, in the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them, after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait, okay? But to wait for the promise of the Father, which he said, you heard from me, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Anong pinakalutos niya? Wait. Hinay lang kayo. And these apostles, no, sila, yung main reason, no, one of the reasons bakit natayo yung mga simbahan. And sila din, yung mga tao, natakot, nagtatago, nung nahuli si Jesus. Ano? Siyempre, natakot din sila para sa mga buhay nila. Pero anong ginawa? Anong sabi ni Jesus Christ? Tiwala kayo, have faith. No, hindi po wala na ako dito. Hindi nyo na ako kasama. Hindi nyo ako nakasama. Yung mga nakaraan, ibibitaw na kayo. No? You have to wait for the promise. Wait dun sa promise ni Jesus Christ na Holy Spirit. And what happened? No? The same people who were once hiding and afraid for their lives when Jesus was arrested and crucified turned to be dynamic witnesses for the Lord Jesus Christ because of what? Because of the filling of the Holy Spirit. Nasanctify sila. After nila nun, nasanctify. Nagkaroon sila ng lakas ng loob. No? Umiba yung paninindigan nila sa kung anong pinaniniwalaan nila. Kasi mahirap din magturo kapag hilaw din ang paniniwala. Kasi ramdam niya ng mga nakikinig. Sila, kaya nakarating yung mensahe sa mga taong gusto nilang iparatingan kasi buo yung loob nila. Hindi lang buo yung loob nila, kundi buo yung paniniwala nila, buo yung faith nila sa Lord. Kasi lalo sila, nakasama nila eh. May mga patunay. Kaya nila nasulat pati. Kasi buo yung memory. Nangyari kasi. Hindi lang to chismis lang. Talagang first hand yung experience nila. Kaya naisulat sila ng maganda. And yun. They become unstoppable in advancing the gospel and expanding the kingdom of Jesus Christ. And hindi ito natatapos sa mga apostles lamang, no? Maging para sa mga buhay natin. No? Every believer has the potential of being filled and experiencing the dynamic blessings of the Holy Spirit. And yun yung A, B, and C. Meron dito na power natin. No? Sino makakasagot nito? Bibigyan ng palakpakan. Kaya maulinis ka. Anong mo? Bibigay mo? Wala. Palakpakan. Bibigyan natin ng maraming palakpakan. What's your power? No? Kasi beneath all of those na diniscuss ko, it boils down to you. No? So, anong power mo sa tingin mo? Power na binigay sa'yo ni Lord. A power so special, binigay sa'yo ni Lord. Si Jeff na nag-iisip, hintayin natin. Power of what? Yun yung mga clues. It boils down to you.
always be your choice to follow or not to follow. But, if you have faith in the Lord, if you have faith in God, you will follow, syempre. No? Kaya importante, kaya lagi ko dinidiscuss yung decision. Kasi araw-araw tayo nag-decision sa mga buhay natin. Kaya tayo nakarating, so kung nasan na tayo ngayon, it's because of our decisions in the past. No? It's a recollection of our decisions kung nasan na tayo ngayon. Kung nasa mabuti tayo, it's your decision from yesterday. No? Kung nasa mahamaran tayo, kung di man maganda kalagayan natin, probably it's your decision. Pero ultimately, you make the right decision. A decision which is pleasing. That's yung tama yung term ni Pastor talaga, is it pleasing to the Lord? Ito ba itong decision na gagawin ko ba ngayon? Ano po sa Tagalog yun? Baka pleasing? Nakakalugod ba ito kay Lord? No? Kapagpasaya. No? Kasi tayo ang temple of the Holy Spirit. Nasa sa atin. Kaya sabi ko, dahil inuulit yung decision and choices. Kasi tayo, nasa atin nakatira. Tayo nasa atin ang templo ng Holy Spirit. Ngayon. No? And for you to do that, first is you ask, kasi may oras pa tayo. So, you ask for the Holy Spirit. How do you ask for the Holy Spirit? Of course, you pray and you live in it. Lagi nakakalimutan natin every decision to pray on it. Kasi yung mga decision talaga na yun, panood natin kanina. Victory with sacrifice. No victory without sacrifice. And yun yung napakalaking decision minsan. Para magtagumpay, kailangan sila sakripisyo. At sa buhay natin Kristiyano, lalo sa umpisa, there's a lot of things that you need to sacrifice. Nararanasan ko po yan. Ang daming bagay na kailangan natin sakripisyo. And, ang kapalit naman nun is yung kaluguran ni Lord. Pag-araw-araw na pinamuhay, sobrang gaan po. Kaya lang kami, malaking pasalamat po dito sa church na yun. Thank you po sa inyo. And yun, and after asking is you take care of your relationship with the Holy Spirit. Babalik tayo sa upo natin. And eliminate sinful habits. Again, it's gonna be easier for you to eliminate sinful habits if lagi mong isipin, nakasama mo si Holy Spirit. Isipin mo na lang CCTV yan. Isipin ka pang iwasin, nilapin sa'yo. Galit yan. No? So, yun po lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. So, yun po ang ating Sunday School for today. Next week, iba na po yung topic natin. So, si Joel na po bahala. Kakain Joel. Any insights po? Any takers po? Close na ako natin. Kapre yung si Castanella, sa Lisyon. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito. Thank you po, Lord, for covering me, being a vessel to deliver your message. Pinag-pray po namin si Cornelia po, nasa mission po. Nasa mission, Lord, gabayan niyo po siya. Kayo po ang manguna sa mga kausap na Lord. Kayo muli po ang manguna sa kanyang mga gagawin. Kawingatan niyo po siya, Lord. Lalo na po nasa malaro. Lord, ngayong araw po na ito, pinag-pray po namin din po, kaligtasan po ng lahat.